para doon. Pero kagabi, habang inaaral ko daw, tinatamaan ako. Syempre, yun nga, totoo pala yun na hindi ligtas yung nagsasalita dito sa gustong ituro ng Lord. Ano po? Although habang ginagawa pa lang namin to, talagang ikaw, bilang magmimensahe ng salita ng Lord, ikaw yung unang tatamaan. Ano po, walang ligtas kahit kami po yung nagsishare. Ngayon po, once again, magandang umaga po sa ating lahat. Palakban nga po natin yung Lord. Okay, kasi binigyan tayo ng another day para magbulay-bulay, mag-aral ng salita ng Lord. Ano po, bago tayo magsimula, pwede po ba yung anyayahan tumayo? Si Jesucristo. Sa kaniya maging ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Okay, sige po, tayo po yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat nga po sa muling pagkakataon, Panginoon, na kami po ay makapag-aral po ng iyong banal na salita. Panginoon, patuloy nga po na kami po ay humihingi po ng kalinisan, Panginoon, sa aming puso at isipan. Humihingi rin po kami, Panginoon, ng kapatawaran, Lord, sa mga bagay na nagawa po namin sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Lord God, we are asking, Panginoon, na buksan mo po, Panginoon, yung aming spiritual ears, Panginoon, ng sabihin, Lord, yung mga bagay po na mapapakinggan namin sa araw na ito po'y makapasok sa aming puso at isipan, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Patuloy nga po, Lord, na bigyan mo ako, Lord, ng katalinuhan na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa katagumpayan po, Panginoon, nitong pag-aaral namin ng iyong salita. Lord, sa iyo lang po ang pinakamataas na papuri at pasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige po, tayo po mo po. Kinakabahan nila lang alam na dapat nating matutunan. Okay? Ito ay isang word or isang salita na mahalaga sa buhay po ng isang Kristiyano. Okay? Itong word po na ito ay tinatawag nating growth. Ano po ba, pag narinig nyo yung salitang growth, ano ba yung unang pumapasok sa isip natin? Okay, bago ko discuss, ano ba yung unang pumapasok sa isip natin pag sinabi yung salitang growth? Improvement. Ano pa kaya? Ano ba yung Tagalog ng growth? Paglago. Okay? Ito po yung isang bagay na dapat natutunan natin bilang isang Kristiyano. Yung tayo po ay lumago. Okay? Ngayon po, bilang isang Kristiyano, hindi po sapat na sabihin mo nag-grow ka na dahil matagal ka na nagsisimba. Okay? Hindi po sinabing dahil araw-araw ay linggo-linggo ang umattend ng Sunday service, nag-grow ka. Ang tanong, ina-apply po ba natin yung natututunan natin every Sunday? Or baka naman mamaya, narinig ng Sunday, lumabas ng Monday ng umaga. Okay? Hindi po ganoon yung tinatawag nating growth. Ngayon po, sa pagkakatandaan ninyo, mga magulang, mga kapatid, gaano na ba kayo katagal nagsisimba? Or kung natatandaan nyo, kailan nyo ba unang nakilala ang Lord? Okay, ako I think, nung nagkaisip ako, around 12 years old, parang naalala ko na yun yung time na parang nakilala ko yung Lord. Okay? Yun yung panahon na nagsisimula ako, nakilala si Lord, nagsisimula ako sa ministry. Katulad nga po na sinabi ni ate kanina, yung time na yon, siguro ilang taon ka na, bro? 10. Ikaw, bro, ilang taon ka na? 9. Ako po, nag-start ako mag-aral ng instrumento 12. Pero may challenge. Ayaw akong turuan dahil bata daw ako. Okay? Alam niyo po ginawa ko, siyempre, gustong-gusto kong matuto eh. 12 years old na ako, gusto ko na matuto. Pero ang binibigyan ng pagkakataon yung mga 13 pataas na, kasi yun na yung mga teenager. Yun na yung sila ate. Parang
Dumating yung time dahil bata daw ako, nilalak nila yung church para hindi ako makapasok. Ano? Parang, pagka po nagtuturo na sila, nakalaki yung church, nandun lang ako sa gate, nanonood. Ano? Ngayon po, naiintindihan ko na yung puso ng mga bata na gustong matuto kahit bata pa. Ano po? Talagang pagka willing silang matuto, ano? Kahit anong gawin po nila, matututo sila, gagawa sila ng paraan. Ngayon, kung sa tingin ninyo matagal na tayong Kristiyano, ano? May 10 taon na po ba? O may ilang taon na ba kayong Kristiyano? Ano? The question is, meron na bang lumago sa inyo? Okay? Yun po yung tanong, meron na bang lumago sa loob ng mahabang panahon na yun? Or, baka eto yung level ng pananampalataya mo nung pumasok ka sa church. After 10 years, eto ka pa din. Okay? Ibig sabihin po, walang paglago, walang improvement. Kasi po, possible, mga magulang, mga kapatid, kahit matagal na po tayong Kristiyano, pwede pong stagnant, hindi nagbabago. Pero dito po, sa bagay na pag-aaralan natin ngayon, meron pong expectation yung Lord, which is yung kailangan po nating mag-grow. Hindi lang mag-grow dahil sa sarili, pero mag-grow sa pananampalataya. Okay? Kung paano ba tayo naniniwala at nananampalataya sa Lord. Alam niyo po ba, Okay, mga magulang, mga kapatid, alam niyo ba kung gaano kasarap yung buhay ng isang sanggol? Tama? Ano ba yung buhay ng isang sanggol? Pag umiyak, ano gagawin ng magulang? Dedein. Papadeden. Pagka umingit, kakargahin. Ang sarap po ng buhay ng isang baby, tama? Pero, pagka umabot na ng 10 years old yan, tapos umiyak, gusto pa rin dede, gusto pa rin kilik, baka mainis na yung nanay niyan. Okay? Ano ba, tigil mo na yan? Diba? Yung, kumbaga, mula bata, yun na siya. Hanggang pagtanda ba, yun pa rin siya. Diba? Ganun din po sa buhay nating mga Kristiyano. Nung bagong kakilala natin yung Panginoon, baby pa tayo kasi unti-unti kinikilala natin yung Lord. Pero lumipas yung 1, 2, 3, 4 hanggang 10 taon, kung ganun ka pa rin, mga kapatid, mayroong problema po sa atin. Ibig sabihin, wala po sa atin yung word na grow o yung paglago. Ngayon po, i-discuss natin yung unang puntos ko. Okay, meron lang po akong 4 na puntos. Unang puntos ko, let's define what is growth. Okay, ano ba yung paglago? Sabi po dun sa main verse natin, ngunit lumago kayo. Okay, yun po, yung phrase lang na yun, ngunit lumago kayo. Ibig sabihin po ba, hindi naman sinabi sa Bible na, please, kailangan mo lumago. Hindi nakikiusap yung Lord. But, sabi po dun sa Bible, ngunit lumago kayo. Ang ibig sabihin po nun, utos. Kailangan, wala tayong ibang choice. Hindi pwedeng pumasok sa choice natin yung maging stagnant o yung nandito lang tayo sa level na to. Ngunit lumago kayo. Utos po yun ng Lord. Kailangan po natin mag-improve. Hindi po yung paglago na every Sunday kailangan perfect attendance. Hindi po ito yung klase ng paglago na marami ka lang kabisado na Bible verse. Okay? O hindi po ibig sabihin ng paglago o yung matagal ka lang umaattend. Ang ibig sabihin po ng paglago o yung growth ay yung mas lumalalim yung relasyon mo sa Lord. Okay, dati kung pag nagka-problema ka, sino ang tinatakbuhan? Sino ang tinatakbuhan? Kaibigan, anong gagawin? Kung ano gagawin sa labas. Okay? Ang tunay na paglago, ang unang-una dapat tatakbuhan natin si Lord. Diba? Amen?
Kasabi pa, ang tunay na paglago ay yung unti-unting pagtutulad ng sarili mo kay Lord. Ibig sabihin, unti-unti sa buhay mo, ginagawa mo yung mabuti at naaayon sa kagustuhan ng Lord. Amen po? Amen. Tapos, ang paglago, ang tunay na paglago po ay ang pagiging obedient. Kung ang utos ng Lord, huwag kang mangamba. Dapat di tayo nangangamba. Pagka sinabi ng Lord, nothing is impossible. Tayo, mababaw yung faith natin sa Lord. Lord, paano ba to? Wala na atang solusyon sa problema ko. Diba? Ibig sabihin po, kapag katunay na ikaw ay lumalago sa pananampalataya sa Lord, unti-unti, nagkakaroon ng purpose yung buhay mo. Amen? Amen. Amen. Okay, ang tanong, bakit ba kasi importante ang paglago sa buhay ng isang Kristiyano? Growth is a sign or evidence of life. Ibig sabihin, sa buong mundo, lahat po ng may buhay ay nag-grow. Kahit germs, di ba? Bakit hindi mapatay-patay yung germs? 99.99 na hindi pa rin maubos. Ibig sabihin, may sign of life. Ngayon, tatanungin kita kapatid, mula nung unang pagpasok mo sa simbahan na to, meron bang paglago? Okay? Meron bang paglago? Ngayon, kung wala kang naramdaman na paglago sa buhay mo or sa spiritual life mo, baka walang buhay dyan. Okay? Okay? Next, bakit importante yung paglago? It prepares us for the harvest or for the great purpose. Sabi dito, hindi pwedeng habang buhay ka lang stagnant. Hindi pwedeng habang buhay nakaupo ka lang dyan. Hindi pwedeng habang buhay tanggap ka lang ng tanggap sa Word of God. Ang paglago po ay yung paglilipat mula sa pagiging consumer na dating nakikinig ka lang hanggang sa nagiging producer na pwede ka nang mag-share ng Word of God. Okay po? Kung dati nakikinig ka lang sa Sunday service, sa may Bible study, darating dapat yung panahon maging producer ka na ikaw din yung mag-share. Okay? Kung dati hindi mo naranasan mag-share, unti-unti, practicein mo yung sarili naman mag-share. Kahit simple lang, basta galing sa puso. Okay? And then sabi pa, bakit mahalaga ang paglago? Dahil it protects us from falsehood, yung maling turo. Okay? Bakit mahalaga yung paglago? Kasi marami nang nagtuturo ng maling bagay. Okay, sabi sa Efeso 4:14, sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip, sabi dito sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Okay? Kapag nag-grow ka na or kapag nag-mature ka na as Christian, hindi ka na basta-basta maliliko na landas. Okay? Na kapag ka may bagay na nagtetempt sa yung gawin to, mayroong bumubulong sa isip mo na mali yan, kapatid. Huwag mong gawin yan, kapatid. Huwag mong isubo yan. Huwag mong inumin yan, kapatid. Okay? Meron ng bagay na nag-uudyok sa'yo na huwag mong gawin. Kasi, unti-unti, meron ng pagbabago sa pananampalataya mo sa Lord. Okay? Sabi ko nga po, kapag wala kayong nararamdaman pagbabago sa buhay nyo na spiritually, baka walang buhay dyan. Okay? Tandaan po natin yan, Kapag po tuluyan tayo kasi lumalago or nag-grow spiritually, unti-unti nagkakaroon po ng pagbabago yung buhay natin. Kung yun dati, konting problema lang ang nangyari, breakdown. Ang nangyayari, iyak ka na, punta ka doon sa kaibigan mo,
magsusumbong ka doon. Di ba? Pero kapag ka nag-grow na tayo as Christian, sasabihin natin sa sarili natin, may plano ang Lord. At kung nararanasan to. May purpose ang Lord. Bakit nawala to? Ganito ko lang, naging realization ko to last time. Bakit ako nawalan ng trabaho ng summer? Kasi parang nung nag-pray kami, parang nireveal sa akin ng Lord, kaya ka nawalan ng trabaho ngayong summer para makapag-focus ka sa concert. Di ba? Kasi kung may trabaho ko ng summer, wala ako ng concert. Pero nakita niyo po, kung gaano kabuti yung Lord. Mula March, wala akong trabaho. Okay? Wala akong trabaho mula March, April, May, June na ngayon, buhay pa naman ako. Di ba? Wala akong trabaho, nakabili ko. Di ba? Alam niyo po yung faith na meron ako sa Lord, unti-unti magugulat ka na lang, pinoprovide ko lang ng Lord yung kailangan mo. Ito po, hindi ko alam nagulat lang ako, wala akong trabaho, tatlong sweldo na ako hindi sumusweldo, yung pang-apat na wala nang laman yung bangko ko, pag open ko may laman, nagulat ako, di ba? Pero hindi ko ina-expect na 1,000 na lang yung laman ng bangko ko, pag open ko may 10,000. Meron doon pala akong bonus. Di ba? Parang, hindi ko na ina-expect yan Parang wala naman nagsabi na mayroong ganun Pero alam niyo yun? Hindi ko na-expect, pero si Lord gumagawa ng paraan para maibigay ako sa pamilya ko. Di ba po? Ibig sabihin, kapag tayo po ay lumalago sa Panginoon, mayroong pagbabago sa buhay mo. Amen? Amen. Tanungin niyo po ulit sa sarili niyo, mag-isip tayo, meron bang nagbabago sa buhay ko? Pag wala, baka walang buhay dyan. Okay? Napunin niyo Ngayon, mga magulang, mga kapatid, kung ikukumpara mo yung sarili mo noon, nung bagong pasok ka sa church, okay? Hanggang sa ngayon, meron bang paglago? Yes. Okay? Palapakan mo yung sarili mo kung meron. Okay? Kung mas malaki yung pagbabago, pwede ba yung mas malakas sa palakpak? Okay? Pero kung sa palagay mo, meron lang konti o walang pagbabago, nasa tamang lugar ka, kapatid. Okay? Pakinggan mo yung mga bagay na sasabihin ko. Baka ito, yung mga bagay or dahilan bakit hindi ka lumalago. Okay? Huwag po kayong masasaktan Parte ito ng paglago natin. Okay? Una, okay? Ano ba yung mga bagay na humahadlang sa paglago natin bilang isang Kristiyano? Okay? Ano ba yung mga bagay or nagiging dahilan ba't hindi tayo nag-grow? Or mga hadlang? Mga magulang, mga kapatid, maraming gustong lumago pero natatakot sa correction. Meron gustong lumago pero natatakot mag-commit. Okay? Meron gustong lumago, dinidesire naman yan lumago, pero natatakot naman mag-try. Amen? Those are the things na nagiging reason ba't hindi tayo nag-grow. Okay? Kasi yung pag-grow, merong proseso yan. Okay? Kung napapakinggan nyo yung ginto, di ba? Para makita yung real value na isang ginto, di ba? Pinadadaan yan sa kung saan-saan. Di ba? Nililinang yan para makita kung gaano ba kaganda yung gold na yan. Ganon din po yung process ng pag-grow natin. Okay? Ganon din yung proseso, kailangan natin pukpukin, kailangan natin dumaan sa nagbabagang apoy para matanggal lahat ng impurities sa atin. Okay? That's why may mga tao na nahihirapang mag-grow kasi ayaw nilang tanggalin yung impurities nila. Amen? Yun yung mga bagay na naghihinder sa atin sa pag-grow. Okay? Pag nakaranas ng correction, palagi naman ako nakita ni Pastor. Hindi na ako isisimba. Next week na lang ulit. Di ba? Hindi po yun nagiging, hindi po yun nagkukos ng grow. Na kinokorek ka lang ni Pastor, hindi ka na magsisimba next week. Yun po yung tinatawag natin na baby Christian. Na kapag napagalitan mo, kailangan mo pang ihele para ulit bumangon. Diba? Next! Pag nakakaranas ng koreksyon na sasaktan, ayun, nagkukos, hindi na atin ng church.
Okay? Mga magulang, mga kapatid, yung mga pastor natin na yan, hindi yan nagpapangaral sa iyo para sa wala lang. Okay? Nagpapangaral yan kasi mahal ka niyan. Okay? Kasi gusto niya na mapabuti ka sa buhay mo. Ikinokorek ka kasi mahal ka niya. Parang magulang din yan, di ba? Hindi mo naman iko-correct yung anak mo kung wala kang pakialam dyan. Di ba? Hindi mo naman hayaan yan na mapariwara. Di ba? Bilang isang magulang, mas gusto mo kung ano yung best para sa kanya. Amen? Ano pa yung nag-hinder para mag-grow tayo? Ayaw iwan yung mga dating gawain. Okay? Kung gusto mong lumago sa pananampalataya sa Lord, kailangan mong iwan yung mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Amen? Yung mga makamundong bagay. Amen? Kailangan po para mag-grow ka spiritually, kailangan mong iwan yung mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Okay? Ayan, di ba? Bago tayo lumago, kailangan muna natin tanggalin yung mga bagay na nakaangkla sa atin o yung mga bagay na nagpaparumi sa atin bilang isang Kristiyano. Okay, ito yung ilan sa mga dahilan ba't hindi tayo nag-grow. First, comfort zone. Kung saan madali, doon lang. Okay? Pastor, masarap lang naman nakaupo lang dito, nakikinig lang ako kay Pastor. Okay? Pagka inaya mo ng Bible study, Pastor, umuulan. Di pa ako makapunta. Pastor, medyo malayo, masakit yung paa ko. Di ba? Yung comfort zone na dahil madali lang sa'yo, tsaka ka lang nagpupunta. Okay? Sa may teaching, meron kami tinatawag na ZPD or what we call Zone of Proximal Development. Meron dalawang bilog yon, isang maliit sa gitna, tapos isang medyo malaki. Okay? Imagine nyo pa, may maliit sa gitna, tapos may malaking bilog sa labas. Yung bilog sa gitna, yun po yung comfort zone natin. Ngayon, paano ba tayo dapat mag-grow? Kailangan natin lumabas sa maliit na bilog na yun. Kasi yun yung paraan para ma-maximize natin yung potential ng isang estudyante or bilang isang Christian, kailangan po lumabas tayo doon sa comfort zone na meron tayo. Pagka binigyan ng trabaho ni Pastor, sis, bro, ikaw MC, ikaw giving, ikaw opening prayer. Isang sign na hindi ka nag-grow kapag sumasagot ka ng bakit ako, Pastor? Ha? Bakit ako, Pastor? Pwede naman si Pastor. Pastor, si na lang, mas magaling naman sa akin. Mga senyalis po yan na hindi ka pa nag-grow. Okay? Or may mga bagay sa'yo na pumipigil para mag-grow. Okay? Bakit ako? Pastor, si na lang po, nahihiya po kasi ko. That will be part of your growth. Kailangan mong umalis sa comfort zone na meron ka. Kung ang comfort zone mo ngayon ay yung palagi ka lang nakaupo, kung ang comfort zone mo ngayon ay palagi ka lang back up habang kumakanta, kung ang comfort zone mo ay taga-serve ka lang, taga-ayos ka lang ng upuan, you need to get out of your comfort zone. Okay? Kung back up ka, mag-try ka, mag-solid ka naman isang beses. Kung gitarista ka, marunong ka na mag-gitara, get out. Sa comfort zone mo, mag-try ka na may ibang instrumento. Okay? Kung dati, nakikinig ka lang, kasi you are easily distracted doon sa mga bagay na ginagawa mo sa mundo. Okay. Sabi dito, Mateo 13 po yan sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Amen po ba? Amen. Amen. Nakakasunod ba po? Amen. Ay, 11 na pala. Okay lang po, mayari tayo mga 1. Ano pala po point number 1 na tayo. Hindi ba? Ano to? Okay. Get out from your comfort zone, mga kapatid.
Hindi dapat dahil nakaupo ka lang dyan, hanggang dyan ka lang. Okay? Next, ano pa yung mga bagay na dahilan ba't hindi tayo nag-grow? Yung unconfessed sin. Yung hindi mo maamin ng kasalanan. Okay, yung ginagaslit mo yung sarili mo, hindi, konting kasama lang naman to. Okay? Hindi, tumitigim-tigim lang naman ako. Okay? Hindi ka makakalago kung may mga bagay kang ayaw i-surrender. Okay? Yung hidden sins, yung disobedience, at yung may dalawang buhay. Okay? Kung meron kayong Bible sa phone, pwede nyo akong sabayan para mabasa po din ninyo yung binabasa ko. Sabay-sabay po natin basahin sa Kawikaan 28:13. Sabi dito, ang nagtatakip ng kanyang mga labis na pagsuway ay hindi giginhawa. Ngunit, ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Ibig sabihin, the more na sinasabi natin sa Lord kung ano yung mga kasalanan natin, kino-confess natin sa Lord, hinihingi natin ng tawad sa Lord yung mga bagay na nagagawa natin, unti-unti, mayroong pagbabago sa sarili mo. Reminder mga kapatid, kung walang nagbabago sa loob mo, baka walang buhay dyan. Okay? Sabi nga, yung growth is a sign of life. Yung paglago. Okay? Sabi din po sa Mateo 6:24, walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuatan niya ang isa at ang iibigin na ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Bilang isang matured Christian, kung ang buhay mo ay buhay Kristiyano, dapat mabuhay ka bilang isang Kristiyano. Okay? Kung ang buhay mo ay nasa mundo, sabi nga sa Bible, hindi naman galing sa akin, walang tao makakapaglingkod sa dalawang Diyos. Okay? Tandaan mga kapatid, na ang mga bagay or mga kasalanan na hindi natin nasasabi sa Lord ay parang peste yan sa isang halaman. Okay? Ano po ba yung ginagawa ng peste? Sinisira, pinapatay, di ba? Ganun po yung nangyayari, ginagawa ng peste. Sabi nga, yung kasalanan natin ay parang peste sa halaman. Okay? Kung may tinatago tayong galit, bisyo, o maling relasyon, hindi tayo lalago. Okay? Kaya mga kapatid, challenge ko kayo. Kailangan natin lumago. Lalo na po sa pananampalataya. Okay, syempre, bro, ang hirap naman lumago kasi, syempre, hindi ko mapigilan yung sarili kong gawin yung mga bagay na to. Ano po, ang sa tingin nyo panlaban natin doon sa mga bagay na hindi natin control? Sa tingin po, ano po yung pwede natin panlaban doon sa mga bagay na hindi natin kontrolado? Okay? Ipag-pray mo kapatid. Okay? Lord, pwede ko bang tanggalin mo yung katamaran sa katawan ko? Na kapag ang punta namin ng church, 8:30, Lord, gisingin mo ako mga 6 para mahaba pa yung panahon ko maggaya. Okay? Next. Okay? Gaano kasarap matulog sa umagang malamig? Gaano kahirap bumangon? Gaano kahirap maligo sa malamig na umaga para magsimba? Di ba? Yun po, yung isa sa nagiging dahilan bakit tayo hindi lumalago. Next, wrong priorities. Mali yung mga bagay na inuuna natin. Di ba sabi sa Mateo, anong Matthew yun? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you, di ba? Sabi, unahin mo ang Lord, nang sa gayon, lahat ng bagay sa mundo ay ibibigay niya sa'yo. Di ba? Pastor, hindi muna ako makakasimba, may laba kasi ako eh. Di ba? Pastor, pasensya na po, hindi po ako makakasimba birthday po kasi nung kaibigan ko. Di ba? Siguro pwede naman natin puntahan yung laba, yung birthday, after ng church. Di ba?
Saglit lang naman church, 2 to 3 hours, di ba? Next, di ba? Madali kang magulo ng mundo. Kapag ka nagkaroon ka ng challenge sa pagsimba mo ng Sunday, nakakalimutan mo ng Sunday pala. Next, isa pang bagay, or isa sa pinakamalaking bagay bakit hindi tayo nag-grow is kulang tayo sa panalangin at pag-aaral ng Biblia. Amen? Kasi, di ba, hindi pwedeng gusto lang natin na spiritual strength, pero hindi naman tayo nagbabasa ng Bible. Okay? Halimbawa po natin, yung isang buto, di ba, para mas tumubo yung isang buto, kailangan mo siyang ibaon sa lupa. Tama? Okay. Ano yung nangyayari sa buto? Di ba, nadadagnan, natipiyot, nabibigatan, nahihirapan, lumabas. Pero kung tayo po ay magpapalalim, magbabasa, mag-aaral ng salita ng Lord, unti-unti, yung sa buto na yon, habang tumatagal, bibigyan mo siya ng tubig, ng sustansya sa lupa. Okay, unti-unti, lalabas yung ugat niyan, pababa. Tama? Kapag the more na mas malalim yung ugat na isang buto, the more na mas malakas siyang aangat sa taas. Amen? Ganon din po sa buhay natin bilang isang Kristiyano. The more na mas inaaral natin salita ng Diyos, dinidiligan natin yung espiritu natin ng kanyang mga salita, ay pinapakain pala. Okay? Yung mga espiritu natin ng kanyang mga salita, magiging malakas yan, mga kapatid. Unti-unti, mag-grow yan pataas. Okay? The more na mas malalim ka sa Lord, the more na mas mataas ka. Okay? Ganon din po yung wait lang po. Ganon din po yung pananampalataya natin sa Lord. The more na mas malalim ka sa... Sabi dito, kung paano nga ninyo tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya na nakauugat at nakatatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya. The more that we are connected with God, the more na mas mag-grow tayo. Okay, Sam, kapag tayo po ay matured Christian, hindi na sinasabing, Lord, wala na solusyon sa problema ko. Okay? Kapag po tayo ay matured Christian, sasabihin na natin, with God, nothing is impossible. When the time is right. Di ba? Unti-unti, nababago yung pag-iisip mo kung paano mo kinikilala si Lord. Di ba? Mga magulang, mga kapatid, sa mga nabanggit kanina, meron ba doon na ginagawa mo pa hanggang ngayon? Or meron ba bang mga dahilan katulad noon ay nangyayari pa rin sa buhay mo ngayon? Okay? Ngayon pa lang, challenge to, we need to grow. Kailangan nating lumago. Ngayon, nalaman na natin yung dahilan bakit hindi tayo nag-grow. Yung third point ko, ngayon, bilang isang Kristiyano, ano yung dapat mong gawin? Okay? Ano ba yung dapat nating gawin? Sabi sa main verse natin kanina, sa part 2, sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoong at tagapagligtas na si Jesucristo. Tulad ng sabi ko kanina, paano ba tayo talaga lumago? Lumago daw sa biyaya at pagkakilala kay Kristo. Sa grace at knowledge natin sa buhay ng Lord. Amen? Amen. Sabi dito, ito yung mga bagay na kailangan natin gawin bilang isang Kristiyano. First, kailangan mong pakainin yung espiritu mo araw-araw. Okay? Kumain ng salita ninyo. Sabi dito, John 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo nga ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hindi ka mag-grow kung hindi ka connected sa Lord. Isipin mo, sa isa pong puno, matanggal yung isang sanga, pagka nawala yan sa mismong puno, mabubulok yan. Okay? But, if you are everyday connected with the Lord,
unti-unti, hindi mo naman napapansin, yung mga puno na hindi mo naman napapansin na lumalaki yan eh. Magugulat ka na lang, malaki na pala. Ganun din po sa pananampalataya natin. Unti-unti, hindi natin nakikita na meron na pala nagbabago sa buhay natin. Pero merong nagbabago. Hindi lang natin napapansin, pero meron po. Next, kailangan daw natin laliman pa yung prayer life natin. Sino po dito yung pinakamahaba yung prayer? Gaano ba kahaba tayo mag-pray? 15 to 30. Meron po 8 hours nag-pray. Nagsimula ng alas 10. Tulog. Natapos ng alas 6 yung prayer. Natulog. Nakatulog pala, hindi natapos yung prayer. Lord, maraming salamat po sa mo. Nagising na alas 6. Lord, amen. Diba? Habang prayer lang, magdamag. Okay? Kailangan po natin pakainin yung espiritu natin araw-araw. Mag-worship ng totoo. Diba may iba. Nakataas kamay. Nakataas din ako. Uy, yung katabi ko papalakpak din ako. No, mga kapatid. You need to worship God sincerely. Yung totoo, yung galing sa puso. Hindi ka magtataas ng kamay kasi nakita mo lahat ng katabi mo nakataas ng kamay. Magtataas ka ng kamay kasi gusto mong lapitan ka ng Lord. Amen? Amen. Pray consistently. Okay? Kailangan mag-pray ka araw-araw. Kung may bagay ka na hindi matanggal sa sarili mo, ipag-pray mo yan araw-araw. Lord, magkagising mo pa lang, alisin mo na yung katangkatan sa buhay ko. Diba? Kung hindi mo kasi ipag-pray yan, hindi mo kaya ng sarili mo lang yan. Minsan nga, nasa isip daw natin lang yung laban. Pero kung hindi matalo na isip mo, patulong ko na kay Lord. Pag-pray mo, yung bagay na yan. Ang panalangin ay hindi lang listahan ng mga wish mo kay Lord. Mga kapatid, yung pag-pray po natin, hindi lang ito patungkol sa ano ba yung gusto mong mangyari bukas, ano ba yung gusto mong ibig sabihin kay Lord. Ito ay pakikipag-usap sa ating Panginoon. Sabihin mo yung mga kasalanan mo sa Kanya kada gabi. Amen? Amen. Bilang isang mature Christian, hindi sapat na linggo-linggo ka lang nakikinig. Okay? Meron tayong tinatawag na Bible study, kung magkakaroon ng cell group. Mga kapatid, para mas maging mature Christian po tayo, kailangan po natin i-exercise yung pananampalataya natin. Okay? Kung ma-imagine po ninyo, yung isang bodybuilder, hindi mananatiling maskulado yan kung hindi yan araw-araw mag-exercise. Tama? Ganon din po sa pananampalataya natin. Hindi lalakas yung pananampalataya mo kay Lord kung hindi ka mag-exercise ng pananampalataya mo. Okay? Okay. Ngayong week, ganadong-ganado ka. Sobrang taas ng faith mo. Nilagnat. Lord, bakit mo ko pinabayaan? Diba? Ngayon, sobrang taas ng faith mo kasi binigay lahat ng ni Lord yung pinagpe-pray mo. 10 pinagpe-pray mo, may isang hindi natupad. Lord, bakit hindi mo binigay? Di ba? Hindi po dapat ganon. I-exercise natin yung faith natin. Baka may purpose, bakit hindi binigay sa'yo ng Lord yan? Katulad nga na sinabi ko nila, pinagpe-pray ko na magkatrabaho ko na summer, pero iba pala yung plano ng Lord. Di ba? Ang plano niya, anak, huwag ka muna magtrabaho, pahinga ka muna. Focus ka muna sa concert. Ano yung nangyari sa concert? Naging maayos. Naging maganda. Although minsan, tao tayo, nakakaisip tayo ng mga bagay-bagay, nababahala tayo, pero iba pala pagka matured Christian ka na. Ipapaalam niya sa'yo, bakit mo nararanasan yun? Minsan, hindi ko po alam kung ito ba yung sagot ni Lord sa mga pinagdadasal natin. Minsan, para ipaparealize sa'yo, ipaparealize sa akin na, kaya pala hindi ako nagkaroon ng ganito, may gagawin si Lord. Parang gano'n. Ewan ko siguro sa akin po, ganun yung dating ng sagot sa akin ni Lord. Ngayon, sabi kailangan natin i-exercise yung pananampalataya natin. Ang unang dapat natin gawin, sa pag-exercise,
kailangan mong umalis sa comfort zone mo. Katulad ng sinabi ko kanina, kung nakaupo lang dyan, itry mo naman mag-share next time. Kung dati, nakikinig ka lang, tumatawa ka lang sa MC, minsan try mo naman mag-MC. Kung dati, nahihiya kang mag-share sa giving, bigyan mo yung time mo ng sarili mo. Mag-meditate ka para sa giving, and then mag-presenta ka next week. Di ba? It's part of our growth. Kailangan po natin lumago. May growth sa serving. Kung ang dati, trabaho mo lang, tagal lang paso ng church, ayos ng upuan, may growth yan. Matututo ka paano alagaan yung bahay ng Lord. Di ba? The next time, nabigyan ka ng Lord na mas malaking bahay sa bahan, ano gagawin mo? Mas aalagaan mo. May growth po doon. Next, may growth sa ministry. Amen? Kung dati, sabi ko nga kanina, kung dati, back-uppers ka lang, minsan mag-try ka naman mag-song lead. Bro, hindi kasi maganda yung boses ko eh. Meron akong patunay! Diba? Amen! Diba? Saksi ako! Hindi yun ang sobrang ganda ng boses, pero kaya mag-worship. Amen? Hindi ganun sobrang galing tumugtog, pero kayang tumugtog sa concert. Di ba, mga kapatid, merong growth. Dati, eto pa, share ko lang to. Kaya pala sinama Dati po mo ko kasi, dito. dati po, hindi po ako instrumentalist. Hindi ako instrumentalist dati, back-uppers ako. Dumating yung time, maganda yung boses nila, ako hindi pa din. Bro, sabi sa bro, baka panahon na para mag-instrumento ka. Okay? Di ba? Ano nangyari sa instrumento ko? Si Piolo po kasi talagang beatbox si Piolo. Meron kaming gitarista. Saan ako pupunta? Ang nangyari po sa akin, beatboxer din ako nung unang panahon. Hanggang sa natuto ko mag-beatbox, nakakasalita ko kay Piolo. Pastor, try ko naman. Sige na, gusto ko mag-aral gitara. Nakapag-gitara ako. Natuto ko mag-gitara. Ano next? Natuto ko mag-keyboard. Kasi cellphone ko, natuto ko mag-drums. Di ba? Unti-unti. Ayun nga, sabi ko, tagbabaga, ang ano ko na dun sa mga talent na binigay sa akin ng Lord. Sabi ko, nakuha ko to Lord ng libre. Sabi ko, ibibigay ko din to sa mga taong gusto matuto ng libre. Di ba? Kung mapapansin po ninyo, kung pupunta kayo talaga sa totoong aralan ng music, para ka nagpapaaral din ng elementaryo doon. Sa private. Di ba? Ganun po kamahal mag-aral ng music. Pero sabi ko nga po, hindi ko nakuha tong talent na meron ako nang may bayad, dapat i-share ko dito ng walang bayad. Sabi ko nga, kaya po nagtatanong ako noon na nakahiga ako sa kwarto ko, nakita ko yung keyboard. Hindi ko naman siya araw-araw nagagamit, kaya nag-chat ako natin ina. Sabi ko, ate, baka may gusto mo lalo ng keyboard. Dadalhin ko sa Betes yung keyboard ko. Wala naman nag-respond. Sabi ko, sayang naman. Gusto ko dalhin yung keyboard ko, kaya lang. Ayun, pag meron ko, sige, dadalhin ko agad next week. Kasi gusto ko pong may matuto. Wala akong problema yun. Sabi ko nga, ituturo ko lahat ng talent na meron ako ng libre. Diba? Kasi nakuha ko yun ng walang libre. Ng walang bayad. Okay? Next! Okay? Una, dinefine natin yung growth. Ano ba yung paglago? Pangalawa, ano ba yung mga bagay or dahilan ba't hindi tayo nag-grow? Yung pangatlo po, sabi, ano ba yung kailangan nating gawin para mag-grow? Yung pang-apat, ngayon, bilang isang Kristiyano, ano yung dapat mo maging response? Okay? Kakanta na ako. Amen! Di ba? Di ba? Sabi, ako dati, back-uppers, na-demote, naging instrumentalist, dito ako na-diwas ko. Okay? Natutunan ko lang yung instrumento. Ngayon, kung mapapasin niyo po, kumakanta-kanta na ako konti. Di ba? Di ba? Merong growth. Hindi po natin napapansin, meron namang growth na nangyayari sa atin. Medyo, hindi lang natin napapansin katulad ng isang puno. Hindi naman natin napapansin, lumalaki pala yung puno, pero magugulat ka na lang pag tumalis ka, pagbalik mo, malaki na pala. Di ba? Ganon din po yung pagbabago natin.
Ngayon, ano ba yung response natin sa dapat natin gawin bilang isang Kristiyano? Malapit na po matapos, number 4 na to. Okay? Sa kanya maging ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman, amin, yung last part ng verse natin. Ang ultimate goal po ng paglago ay hindi para maging mayabang. Ano? Yes. Hindi goal ng paglago o yung pag-grow mo, yung mapakita mo ikaw lang yung magaling. Tama. Hindi po parte ng pag-grow na isang tao na above ka sa iba. Ano po? Kailangan daw, sa kanya pa rin yung kalwalhatian. Amen. Amen? All glory to God. Kung ikaw, yung song lead na pinakamagaling kumanta, dapat hindi yun yung mentality mo. Dapat kay Lord ka rin yung glory. Di ba? Magmamamanal kung para bigyan ang kaluwalhatian ng Diyos. Ano ngayon ang dapat natin maging tugon bilang sa mga bagay na gusto ng ating Panginoon? First, sabi, kailangan natin i-admit muna sa sarili natin na kailangan natin mag-grow. I-accept muna natin na meron tayong mga flaws. May mga bagay pa tayo na ginagawa na hindi ayon sa kagustuhan ng Lord. And then, kapag na-confess mo na sa Lord na yon, inamin mo, sinabi mo na gusto mo na mag-grow, kailangan mong ng action. Amen? Ano yung sabi sa Bible verse? Kung walang growth na nangyayari din sa puso, isipan mo, sa espiritu mo, baka po walang buhay dyan. Okay? Kayo lang po makakasagot. Next! Admit mo na nakakagawa ka ng kasalanan. I-accept mo na kailangan mong mag-grow. Pangatlo, mag-commit ka sa proseso ng paglago. Okay? Kung dati nakikinig ka lang, okay? Next, uma-attend ka na ng Bible study, nag-improve na. Okay? Uma-attend, nakikinig, inaaral, at dapat dumating yung panahon na ikaw naman yung mag-share sa Bible study. Amen? Yun yung process ng pag-grow o yung paglago ng isang Kristiyano. Amen? Next, may pruning. Ano ba yung pruning? Sa isang magandang halaman, okay? Hello. Sa isang magandang halaman, kailangan tanggalin yung mga pangit na dahon, yung mga pangit na parte, yung mga pangit na sanga. Okay? Sa paglago po natin, kailangan may pruning. Kailangan tanggalin yung mga bagay na humahad lang sa paglago natin. Amen? May stretching. Una, may pruning, kailangan tanggalin. May stretching sa pamaraan na kailangan mo umalis sa comfort zone mo para mas ma-stretch ka sa bagay na gagawin mo. Amen? Kung dati, dito ka lang nakikipagkwentuhan, kung ang gift sa'yo ng Lord ay magaling sa pakikipag-usap, punta ka doon. Imbis na buhay ng kapitbahay pag-usapan, buhay ni Lord ng pagkwentuhan ninyo. Diba? Nagamit mo na yung gift sa'yo na magaling magsalita, nakapag-akay ka pa ng taong kailangan ng Lord. Amen? Next, may waiting syempre. Okay, sa pagbabago or sa paglago po natin, merong waiting time yan. Hindi naman sinabi, Lord, gusto kong mag-grow ngayon. Hindi naman bukas, magaling ka ng Kristiyano agad. May process po. May tamang proseso. Kailangan muna natin tanggalin, kailangan muna natin baliin lahat ng dapat baliin para makita po yung tunay na pagbabago. Pero tatandaan po natin, yung process ng growth, although minsan medyo matagal yan, merong mabilis, merong kanya-kanyang time ng paglago, pero tatandaan po natin, yung process na yan, meron niyang palaging bunga sa dulo. Kung nag-aaral ka ng instrumento, tama yan bro, mararanasan mo masaktan. Pero paano mo mai-endure yung sakit na yan kung hindi ka mag-exercise? Paano mawawala yung pagkalito mo sa pagpalo kung hindi mo i-exercise? May time na kailangan. Okay? Kung mapapansin mo din yun, sabi ko 12 pa lang ako nag-start. 24 na po ako ngayon. Ibig sabihin, 12 years na ako. Diba? Ibig sabihin po, may time para matutunan mo lahat ng bagay. Next, kailangan po natin mag-submit sa discipleship. Okay? Kung panahon na tinuturuan ko, kailangan mag-submit. And be consistent. Kung sa mga nag-aaral,
kailangan po natin maging consistent. Hindi lang dahil nandito si Sir. Dahil nandito si yung nagtuturo, dito ka lang mag-aaral. Kailangan mo ng consistency hanggang sa bahay. Okay? Para pagdating mo ng Sunday, magaling ka na. Okay? Yari na po ako. Conclusion, sabi dito. Mga kapatid, sapat na po yung panahon natin na yon, yung pagiging baby Christian natin. Okay? It's time to grow. Okay? Kailangan na po nating lumago. Hindi tayo tinawag ng Diyos para manatiling pareho gaya ng dati. Kailangan natin ng first, mas malalim na relasyon sa Lord. Mas mataas pang calling sa Kanya. Next, mas malaking plano. Kaya wag po tayong manatili sa comfort zone. Okay? Panahon na para mag-mature. Panahon na para sa mas maging katulad ng Lord. Okay? Gawin natin yung mga bagay. Ngayon, tanungin po natin sarili natin. Kayo lang po at si Lord yung nakakalam nito. Kung babalik si Lord ngayon, okay? Kung babalik si Lord ngayon, masasabi ba nating meron ng growth na nangyari sa buhay natin? Okay? Tandaan mo natin ito, last phrase. No growth happens without change. Walang paglago na mangyayari kung walang pagbabago. But, no change happens without stepping out from your comfort zone. Walang magbabago kung mananatili ka lang nakaupo dyan. Okay? Yun lang po, maraming salamat po. Sana meron tayong nakuha. Kay Lord lang po ang binamadal sa pagpulit ko. Salamat. Pwede mo kayo tumaya? Pray po tayo.